Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Oh, karambola. Karambola. Ng magandang umaga, karambola sa Aliw 23, November 22, 2023. Ako si Conrad Banal, kasama natin si Joel Laksamana. Maya-maya si paring Jonathan De La Cruz. At si Attorney Trixie Cruz Angeles. Wow! Ay, nag-i-empake. Nag-post siya ng isang late post last day in Boston. Nag-i-empake. Yan daw ang mahirap, yung mga pag-i-empake ng Pero ang pasalubong. ganda ng mga post niya, bro. Attorney, huwag ka na kung ano mag-abala para sa akin. Huwag na. Huwag na. Ay, nagparinig. Mahirap daw mag-impake dahil Kaya nga. pag limitado ang iyong, ano ba tawag doon? Yung Huwag na! baggage, limit. Pag-uwi ka lang dito. Huwag Huwag na. Okay. mong bigatan. Mapapanood, mapapakinggan ang karambola sa aming website, DWIZ app, www.dwiz882am.com. I-download ang aming app pang iOS at pang Android. Okay, live din tayo sa Facebook at saka sa YouTube channel, DWIZ YouTube channel. Follow, like, share, subscribe, And comment. comment. Yeah, Okay. comment, Ang comment pare. to, 0999 Huwag lang yung kayo nakikinig ko, nanonood lang. Mag-comment kayo. Yan. 0999-376-6768. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV, Aliw 23. Sa Sky Cable, Channel 72 yan. Sa Signal, Channel 24. TV Plus, Channel 27. At GMA Affordabox, Channel 32. Good morning, Parin Jovel. Ang talas ng iyong paningin. Meron ba tayong babatiin? Wala tayong babatiin. Wala akong mabati ngayon, bro. wala. Mamaya. Mamaya, may mga magte-text sa atin. Okay. Titik sa atin. Ang, eto ho, nagkaroon na naman ng, ang survey ng Okta. Related ito dun sa isa pang survey naman na ang tinatawag nating yung hunger. Yung hunger po sinasurvey yan, yung nakaranas daw ng pagkagutom. Okay? At saka yung sinasabing self-rated poverty. Okay. Yung estimated po ng self-rated poverty umaabot sa 12 million Filipino families. Hindi individual to, Oo. 12 million Filipino families. Ang pakiramdam nila sa sarili nila ay mahirap sila. Bumagsak ito, yung kasing ang nag-research nito Okta Research Group. Yang third quarter yang 12 million families. Noong second quarter, ibig sabihin, magmula Abril hanggang Hunyo, ang nagsabing sila ay mahirap, ang pakiramdam nila, mahirap sila, 13 million. Malaki-laki pong bagsak yan. Pero statistically, kasi depende yan sa season Alam mo, noong second quarter, parin Joel, ano masasabi mo sa second quarter? Di ba? Medyo maraming gastusin yan. Maraming gastusin. Naghahanda ka ng pasukan. Oo. Okay. Ganda ka ng pasukan, kaya maraming problema. Yun nga hong ibang mga kumpanya, ang kanilang 13-month at saka yung mga bonuses, binibigay yan kalagitnaan ng taon, Mayo, kalahati, bago magpasukan. Kasi nga malaking bahagi ng budget ng isang pamilya, yung gastos sa edukasyon.
Di ba? Sa enrollment. Enrollment. Maski ba sabihin mong libre sa public school, meron pa rin hong gastos Mga gamit, pagbili ng mga notebook. At Libo-libo pa din yan. Oo. Kapag ikaw ay namumroblema ng ganyan, mararamdaman mo mahirap ka. Oo. Pero itong third quarter, ano yung dahilan kung bakit sila, ang pakiramdam nila, nung 12 million na poverty, na tingin nila mahirap sila, anong dahilan, pare? Baka talaga mahirap na sila. Walang sinasabi rito being hungry and not having anything to eat. O parang gutom. Ako ang pakiramdam ko pag mahirap ako, ang bilis dumaan sa palad ko ng salapi. Ng pera. Oo. Pakabibigay lang, ala na bukas. Ayun, yung gastusin, Mahirap yun. yung gastusin nandyan. Pero pare, Pero iba to pare, moderate hunger, severe hunger pare. Yung hunger, iba pong survey yun. Iba yan. Okay. Yung self-rated poverty, ang sinusukat po niyan, yung inyong kumpiyansa, confidence, no? Ang matindi dyan, ang pinakamataas po na self-rated poverty nila, 59%. Ibig sabihin, mahigit sa kalahati ng tao dyan sa Visayas. 59% ang tingin nila, mahigit sa kalahati ng pamilya pala. Hindi tao, no? Ng pamilya. Diyan sa Visayas, tingin nila mahirap sila. Sa Mindanao, mataas din, 58%. Okay? Ang pinakamababa po, ang Balance Luzon, 37% lang. Talaga bang mas maunlad? Kaya kailangan Luzon, Oo, pinag-aaralan ho ito ng ating mga economic managers. Balansyado ba ang ating development? Okay. Rest of Luzon, 37%. Sa Metro Manila, 41% ng pamilya. Pero sa Visayas at Mindanao, ang napakataas, 58% at 59%. Ang basihan ba po nito ay, psychological? Hindi. Hindi ko pwede sabihin nyo kasi consistent yan. Consistent yan over the years na talagang napakataas ng self-rated poverty sa Visayas and Mindanao. Marami hong mga ekonomista hindi naniniwala rito sa self-rated poverty. Mahalaga hong paano sukatan. Dahil yan ang magsasabi sa inyo gaano kataas ang kumpiyansa ng mga tao. Do they believe in what the government is doing, for instance? Okay? Yan daw po mga pamilya. Baliktarin natin yan, parin Joel. Okay? Yung tingin mo sa sarili mo, mahirap ka. Yun naman tingin mo sa sarili mo, hindi ka mahirap. Napakababa din. Ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka Hindi ka mahirap. Yung isa, ang Nakakaayos tingin ka mo sa lang. sarili mo, mahirap ka. Okay. Okay? Sa Visayas, 59% yun. Sa Mindanao, 58%. Sa Metro Manila, 41%. At saka doon sa the rest of Luzon, 37%. Baligtarin natin ngayon yan. Yung ang tingin mo sa sarili mo ay hindi ka mahirap. Okay? Sa Visayas po, ang percentage na yan ay 4% lang. Di ba? 4%. Hindi ka mahirap. Ano nangyari dun sa 59%? Ano kasi, 59% yung tingin nila mahirap eh. Ano nangyari dun sa iba? So, hindi sila mahirap. Tingin nila, neither poor nor rich. No? You're not poor. Sa Mindanao, 6% lang po ba yan? Consistent eh. Sa Metro Manila, 17% lang yan. At sa Balance Luzon, 20%. Yan po yung tingin nyo sa sarili nyo. Hindi kayo mahirap. Napakababa nung sa Visayas, 4%. Ngayon, ganyan ho ang silbi nitong survey na to. Para sa akin, parin Joel. Okay. Para yung policies ng gobyerno, angkop naman dito. Kumbaga,
ibabagay mo. Well, ang tawag nila dyan, ibangga mo doon. Ibangga mo dyan sa statistics na yan. Halimbawa, kung kailangan ng mas maraming extension worker na agriculture sa Visayas, maglagay ka doon. Kailangan po balansyado ang growth eh. Hindi pwedeng the rest of Luzon maganda ang performance. Sa Mindanao at saka sa Visayas, hindi ganon. Hindi po pwede yung ganon. Magkakagulo tayo pag ganyan. Ngayon, yung involuntary hunger po. Yan, isa rin magandang sukatan niya. Kasama yun doon sa survey. Ang estimate po na sinabi ng Okta, mahigit sa 2.6 million families ang nakaranas ng gutom. Hindi nagda-diet, ha? Hindi. Hindi nag-intermittent fasting. Hindi bulimic yan. Hindi nagda-diet. Hindi ganon. Hindi ganon. Talaga hong wala lang makain. Ha? In the past 3 months, nakaranas kayo ng kagutuman. Umabot daw po yan sa mahigit sa 2.6 million families. Okay. Ganito na lang yan. Times 5. Kasi ayan ang official na na equivalent. Ang isang pamilya, lagi nating it is assumed na 5 ang members niyan, di ba, Parin Joel? 5. So, yung 2.6, mahigit, po yan? 13 million? Tama ba yun? Okay. 13 million katao dito sa Pilipinas nakakaranas ng gutom. Although bumaba na daw ho yan. Kasi ang ibig sabihin yung 2.6, mga 10% lang ng pamilya. Right. Ang nakaranas. Nationwide to. Nationwide. Nationwide, parang bumaba ang Ang nakaranas ng kagutuman. kagutuman. Nung nakaraang survey po, 15% yan. O halos 4 na milyong pamilya. One could say that is an improvement. Diba? Magandang improvement. In fact, isisingit ko na lang. Ayon kay Speaker Martin G. Romualdez, Ngayon. well, he expressed elation over this drop in the number of Filipino families that consider themselves poor. Sinasabi niya kasi yung administrasyon na nagpupursue ng mga projects at programs para ma-reduce ang numerong ito. Ayun. Pero ito, baka hindi ka mag-agree dito. Nasaan na ba yun? Baka hindi. Ikaw naman. Hindi kasi pa may narinig binanggit siyang term na ayaw nyo ni Kong Jonas. I believe that the improvement in the poverty numbers reflect the trickle-down. Ayan, the trickle-down effect of economic expansion. Belief niya lang yun. Hindi ka naniniwala sa trickle-down. Ulitin natin yan. Bakit? Hindi. Belief niya yun. Nag-expand ang ekonomiya. May mababa yung benepisyo sa tao. Yung pong pagbaba ng tingin nyo self-rated poverty. Okay. Trickle-down effect daw. I believe, sabi niya. Ayan. Yung talagang surveys. Okay, sige. Hindi pwedeng belief sa ganyan. Ako, naniniwala ako, wala silbi yung Kongreso. Uy, pwede ba sabihin yon? Halimbawa lang. That is your... Naniniwala ako. So, yung paniwala ko, yun na ba? Belief niya yun. Belief yun. Saka, bakit siya kino-quote dito? Ay, di, Manila Standard. Okay. Ayos yan! Okay. Tuloy mo yung kayong kanami. Ibig sabihin, sa mga economic, bakit yung speaker ang nagsasalita? Hindi ata ako follow doon. Okay. Sorry. Okay. Sorry. Okay. Magandang pangitain yan. Oo. Pati kasi yung kagutuman, at least yung kagutuman, meron hong, hindi self-rated yan. Oo. Yung self-rated kasi may kinalaman niya sa kumpiyansa mo eh. Oo. Sa pakiramdam mo, maraming factor dyan. Pero yung kagutuman, talaga availability of food. Hard fact yan. Hindi ka makakain. O kaya, nakakain mo lang, noodles lang, o biskwit. Ang matindi po dyan, okay, ito ang survey pa rin, Job. Go ahead. Nakaranas ka ba ng kagutuman in the past 3 months? Sino ako? Hindi, pag tinanong sa'yo, opo. Opo. Ito sila, pag tinanong, ilang beses? Always.
Always, palagi. Palagi, hindi madala sa palagi. Alam niyo po yung palagi, yung always, lagi sila nagugutom. Yung wala talaga makain yun. Meron 2% po yan. That's very, delikado yung ganon. 2% ng 115 million na tayo ngayon. Mahigit ano yun? Ano yun? 2%? 3 million? Almost 3 million people in a country that's supposed to be agricultural country. Merong almost 3 million. Palaging gutom. Nakakahiya yun. Nakakahiya. Maski ano masabihin ni speaker, nakakahiya pa din yun. Okay? Then, tsaka yung epekto niyan. Asaan na yung nasa mga DSWD? bata. Oo. Asaan na yan? Meron naman. Akala ko bang ayuda tayo? Ayuda, meron. Pero may nakakaranas ng mahigit almost 3 million people always gutom. Palagi pong ibig sabihin niyan talaga wala na makain. Said na. Para saan pa yung ating mga ayuda kung ganyan? Dapat yan pong percentage na yan na palaging gutom. Dapat 0 yan. Maaaring makaranas ka ng gutom, pero bukas makalawa, makakakuha ka na ng ayuda, makakakain ka na. Ang nangyari nga, di ba yung mga nag-graduate mula sa ayuda, sa 4-piece program, binalik pa natin. Yun na nga, anong silbi niyang 4-piece na yan? Kung meron tayong ganyang klaseng Naikot statistics. lang siya, di ba? Anong sinosold? Parang wala nag-graduate. Ano ba gusto natin lutasin niyang 4-piece na yan? Itawid sila. Merong 2% always. Sabihin, hindi na itatawid. Hindi na itatawid yan. Pinakamataas po yan, as expected, sa Visayas pa rin. Sa Mindanao, hindi ba? Pangalawa yung Mindanao. Ang those who experience hunger, highest sa Mindanao po. At ang susunod dyan, ito katakataka, ay ang Balance Luzon. Ayon doon sa survey tungkol sa poverty, self-rated, pinakamababa ang Balance Luzon. Pero pagdating sa nakakaranas ng kagutuman, pangalawa sa pinakamataas ang Balance Luzon. Anong problema dyan? Ang problema po dyan, distribution, noong pagkain. Logistics pa din yan. So, Kasi may pera naman sila. Tapos wala silang maibigay. Pero wala silang makain. Alam mo yan ang mas delikado. Good morning, parin Jonathan. Hey, good morning. Good morning, sir. Kahit anong 4-piece mo dyan, kung wala akong mabibigay. Kasi nga, itong kagutuman, 2% always hungry. Sabi ko nga, ano nangyayari sa 4-piece? Akala ko yan ang gusto natin targetin. Bakit may hanggang ngayon, 2% laging, yung 7%, sabi, lagi daw nangyayari yan, 7%. Yung 2%, hindi lang yung, it happened often, yung 7%. Yung 2%, always, lagi silang gutom. Yan ang target ng Angat Buhay. Ano angat buhay? Yan yung foundation ni dating BP. Wala rin nga. Wala, May nagugutom pa din. At saka hindi Okay, sila you cannot nanalo have them all, Brad. Ano yan? Baby step. Sometimes, may mga napag-iiwanan, kaya yan ang tinatarget. Ang May dami mga kailangan gawin dito. Yung kahit pa paano nahuhulog by the wayside, hindi May na... mga nahuhulog Wow. eh. Hindi mo naman Ganyan. pwedeng lahatin yan eh. Nangyayari yan. Ganon. Basta ang akin, Bakit palagi? yung sinasabi ninyo na mga rated poverty, etc., etc. Safe, self-rated. Rated, tapos yung gutom. Dalawa lang, tatlo pala, ang aking panukat yan. Okay. Pag kumukonti, yung mga tigaluson. Na nagugutom. Na mga tumatawag sa akin. Kaya ako nalilid. Dahil akala Ring ang telepono. Pare, Okay. ganito. Kaya ako nalilid dahil akala nila napakatindi ang aking sa administrasyon. Okay. Okay? Yung kaibigan natin eh. Okay. So tumatawag sila sa akin, Sir, baka naman po Meron pa tayo pwedeng meron gawin. tayong pwedeng, ganon, ganito.
Pag kumukonti ang tumatawag sa akin sa Luzon, ibig sabihin, Ayos sila. ayos sila. Pag dumadami, Pag dumadami ang tumatawag sa akin sa Visayas, kaya kahapon, Oo. tumawag bigla sa akin. Sir, halos lampas taon na ang Northern Samar. Northern Summer sa Qatar. Grabe. Oo. Grabe yan, bumabaha. Bakit? Wala namang Anong bagyo. problema sa baha? Saan Isa, galing? bigla ho nagkaroon ng parang araw-araw for the past 3 or 4 days, tuloy-tuloy ang ang ulan. Tapos sabi nila, hindi totoo climate change. Oh, tapos sabi ko, ano ngayon ang wala ho kami talagang hindi kayo makakaano dahil wala nang pupunta ngayon diyan. Oo. Yung ganon. Doon naman sa Paano yung delivery ng paano pagkain sa delivery ng kanila? pagkain sa Eh, kanila. baha. Okay. Doon naman sa Mindanao, meron akong palaging dating yung sumama sa kampanya, Okay. tumulong. Okay. Oo. Doon sa area na yun, nagtataka ako. Kaya tinawagan ko yung congressman ng area na yun. Brad, bakit dito sa area mo, palaging meron tumatawag sa akin 2 or 3 times a week na wala silang makain. Samantalang napaka resource rich yung area mo na yan. Bakit hindi kayo magtanim? Ibig sabihin ng resource rich, maraming... Marami kayong pwedeng gawin. In Tanim. other words, pwede kang magtanim. Bakit hindi mo binibigyan ng Sabi niya, Brad, binibigyan ko sila ng seeds, etc. Ano man nangyayari? Gusto nilang pumunta lahat sa Cagayan de Oro. Yun. Bakit naman gusto magpunta sa Cagayan de Oro? Parang ang sinasabi niya, parang yung nagkakaroon ng pool, yung urban Mga areas. urban areas. Yung bang, nandito kami, meron akong pang That's an age-old problem. Oo, At tama tuloy ang ating kaibigang Papa- si Migs, Subiri. Hindi, Migs, Ano? Governor Migs. Ah! They don't want to till the land anymore. Ayaw na nila maging magsasaka. Magkahanap. Yun nga Gusto ang nila problema maging doon. call center. Pero ano tong problema? Rights of the big city. Paring... The lights of the big city. Ayan. Ibabaling kita doon sa problema sa Luzon. Ang Luzon po, ang pinakamababa na self-rated poverty Anong probinsya? at 37%. The rest of Luzon. Sana meron siya yung Okay? Pero po, disaggregation. ang hunger, pangalawa sa pinakamataas ng Rest of hunger, Luzon. ang rest of Luzon. Bakit? Pero ang tingin nila, hindi sila mahirap, pero marami nakakaranas Ng gutom. ng gutom. Yun ang hindi ko maintindihan. Ang tingin ko dyan, ang problema na dyan po, logistics. Ayan. Itong mga... Kasi may mga area sa Luzon Na hindi na mahal ang pagkain. Dahil sa mahirap. Halimbawa, yung mga urban areas sa San Fernando, yung mga ganyan. hindi nararating. Hindi nararating. Sa Cavite. Itong mga nagpapataas na ito Ng gutom ng ganyan. Hindi ito yung mga tiga-force na nag-intermittent fasting, ha? Hindi. Sila pinag-usapan na namin. Pinag-usapan Hindi mga bulimic yan, bro. Involuntary. 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 hunger. Hindi yung mga steak muna ako ngayon. Parang, ay, ganon, hindi. Hindi mo na ako kakain ngayon Oo. kasi tumataba ako. Yung ganon, hindi. Hindi yun. sila IF. Hindi sila intermittent. Hindi kayo kasama pala. Hindi sila kasama. So marami kayong Ibig sabihin madadampot yan, dito logistics na kailangan tignan. Hindi nadadala. Ang headline ho kasi rito, ang sinabi, bumagsak daw ang self-rated poverty. Bumagsak. Well and good. Okay. Pero pag hinimay nyo ho yung survey, marami pa rin kayong makikita. Yung detalye ng survey. Yung always hungry na 2%, always. Mabigat yun. At saka yung madalas, often, na 7%. Nakakapagtaka yun. Anong silbi ng 4-piece na yan? Kung merong mga... It's a huge number kasi. Yun ang aming pinagtataka rito. Okay lang sa akin kung 0.0 something. Nakaranas ng always gutom. 7% of... Ay madalas silang magutom. Mabigat yun. Million yun. Yung always, 2%. Million din yan. Million din yun. Yan. Million din yun. Paano nangyayari yun sa isang agricultural country like the Philippines? At na merong May pang imbalance, ano? bilyon-bilyon na ayuda. May imbalance. DSWD, meron po ba tayong paliwanag Magkaka-food dito? stamps. Food stamps yan. Food stamps ba yan?
Food Ang stamps problema na yan. niyan, kung hindi, maski na may food stamps ka, hindi mo naman pwedeng kainin yung food stamp. Hindi Kasi- naman kinakain yun eh. Hindi dumadating eh. Hindi dumarating yung dahil logistics. Logistics eh. Ikaw, May food stamps ka nga eh. May food stamps ka, saan ka bibili? Anong bibili mo doon? pinatatamaan nyo na naman si Chaleco dyan. Yan ang hirap sa inyo. Kasi 8:30 na ng umaga. DWIZ Iba ang pinagkakalaanan ng atensyon ni Chaleco. Oh, iba ngayon. Okay, 8:30. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Karambola. Karambola. Sa Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal at si Attorney Trixie Cruz. Angeles! Ay, nag-iimpake na raw ng pasalubong. Nag-empake at nakikipag-usap sa mga meron kasing mga ano diyan sa Amerika, yung mga nagbibigay ng pagkain. Yung mayroong yung ano pangalan nito? Yung soup kitchen. Soup kit. Meron silang Libre pagkain. Libreng pagkain. Sa mga nagugutom. Sa mga nagugutom. Yan ang inaano ngayon ni Trixie. Naririnig tayo eh. Naririnig. So, Baka pwedeng yung mga taga-Amerika na yan, na napaka-wasteful na economy, dapat magdala rin ng magdala pagkain. na dito. Alam mo, may 7%. Palaging nagugutom. Madalas magutom. dalhin nyo dito. 2%. Always. Palaging gutom. Nakakaranas ng gutom. Palagi. Okay? Nakakahiya kung meron tayong 4-piece program. Meron tayong kung ano-anong program. Pinag-iisipan. Threatening. Magkaroon ng food stamps. Nakakahiya yung mga ganyang balita. Nakakahiya pa. Ako, nahihiya ako bilang Pilipino na may kababayan ako, 7%. Madalas magutom. 2%. Palaging gutom. Ngayon, total, tinitake over nyo na naman lahat yung mga 9 sites dyan ng EDCA. Magdala na kayo ng soup kitchen. Diba? Total, dagdagan nyo na hindi lang mga armas dalhin nyo dito. Hindi. Mas, Wasteful kayo parang mas mahalaga pa sa kanila yung makipagbangayan tayo sa China kaysa isolve itong problema natin sa pagkain. Alam mo ba, Food security. ganun katindi ang waste ng Amerika. At saka yung mga ibang countries, pare. European countries. Ay, nako, itong mga ito, Even in China. Even in China. highly ang lakas ng subsidized ang waste. kanilang mga Even in Japan. Ang lakas mga ng food waste. food waste. Ang Lahat po ng developed countries, matindi ang food waste. Ay, ba't hindi nyo nalang dalhin dito sa Pilipinas yung iba? Nakakahiya naman yun. Hindi, ang magiging sasabihin sa atin, sige, meron kami, kunin ninyo. Logistics na yun. Totoo yan, ha? Kasi Mas magastos pa yun kaysa magtanim na lang tayo rito. ito, there is a program in the US na palagi natin ginagamit dati pa, yung PH 418. Yan yung bigay nila. Cheese. Yung mga iba't ibang mga pagkain na pwedeng dalhin dito. Gatas, cheese, etc. Ewan ko kung ano nangyari na doon. Are we availing of that? Kasi that can be transformed into cash. Okay. Oh, bakit niyo binibigyan Pakistan at saka Egypt? Put kami hindi. Ba't tayo wala? Oh, sige nga. Eh, Food dito. Pagkain to. Hindi naman nila kailangan makisama sa atin eh. Kasi kahit Kasi ano kayang-kaya nila tayo. Oo, kayang-kaya We're nila not tayo up eh. there sa radar. Hindi tayo ganun ka... Kung ano sabihin nila, okay lang tayo eh. Kaya, bakit tayo papasinin? Ito po, magpasalamat tayo sa Department of Trade and Industry. Yan. Dahil sa mahigit kalahati daw po ng items na pang Noche Buena, tumaas na ang presyo. Akala ko ba, Akala ko Nung, sabi ni Chaleco 3 months ago, huwag kayo mag-alala mga kababayan. Ayan. You will have a very good Christmas. Ito po, announcement mismo Ni Chalek. ng Department of Trade and Industry. Mga mahigit sa 150 items na pang Noche Buena. Kasama na dyan ang keso, ang sandwich spread, hamon, Spaghetti.
fruit cocktail, spaghetti, Spaghetti. queso de bola, mayonnaise. Tumaas na daw po. At ang pinakamataas po yung queso. Siyempre, 100% yan. Wala tayong keso eh. Hamon, tayong mataas din. Fruit Ay, cocktail. nako, yung keso na yan, parang Conrad, Queso parang de bola. Joel. Ha? Pinaalala mo na naman. Kesong puti. Queso puti. Mayor, Teka. May keso tayo, kesong kesong puti, yun nga, si Mayor. Sa akin, basta queso puti. yan Sa akin, number 1 yan. Number 1. Ano pa? Bagay na bagay ang queso puti, pantinapay. Oo, yung mainit na mainit. pandesal. Oo, pandesal. Nako, the best. Antindi niya. Mayor, Mayor. ko yung mga sandwich spread. Wala yan. Yung mga... That will be, in years from now, that will be an issue of the past dahil ang Carmen's Best, papasok na yan sa dairy. nako. May ilang kalabaw na silang nilagay doon sa Batangas. Talo sila ni Mayor Egay Sanlis. Good morning, Ganun ba? Mayor. Okay. Mayor Egay, baka sakaling, wag niyo ilalabas sa tol, ha? Baka makuha dito eh. Yan daw pong sa hamon. Ito ang problema natin, yung hamon Nako. kasi. Wag mo masyadong Imported. Huwag mo masyadong inano yung hamon. Imported meat. Huwag mo masyadong... Akala ko ba dahil sa binabaan taripa, bababa ang presyo ng hamon? Kailan mas mababa pa? Kailangan, Kailan mas mababa pa? saka i-extend pa. Anti-extend. Yun. Akala ko ba yan ang dahilan? Kung bakit binigyan natin ng pagkakataon? Kumita ng limpak-limpak yan. Tatlong taon na yan. Meat importers na yan. Yung mita na yan. Ito po ang number 1 na increase, hamon. Patay. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Ang queso di bola din daw po. Mayonnaise din. Sandwich spread. Yan ang pagkain ng mga Puto bumbong, wala ba dyan? Wala. Hindi. Matagal na nag-increase yan. At dahil arena, yung yung bibig... Pasta, macaroni. Nak. Bumagsak daw ang presyo niyan. Pasta, macaroni. Ayan, magiging Italiano na tayo. Ibig mo ba sabihin si parang Rick Pinga eh? Hindi man lang... wala eh. Ha? Mataas daw lahat ng import. ng Logis- bread, ng Logistic Sabi ni problem Nino, ni Rick. Direct Pinga. Kasi sa bakery, sila eh. Ako, taas din po ng tinapay ngayon. Ang taas din ng... Mataas na ang taas ng presyo ng tinapay. Antes na palit pa. Pinaliwanag po ni Trade and Industry Secretary Alfredo Chaleco Pascual. Okay, ano explanation? Nang yung price list po na yan, guide lamang. Ayan ha. Hindi na SRP ha. Guide. Guide lang daw po yan. ba? Guide lang yan na nanggaling sa manufacturers. Oo, siyempre. At ang dahilan daw ho kung bakit naglalabas siya ng price guide, para daw po mabigyan tayong mga mamimili ng variety of options. Yan. Anong variety of options pinagsasasabi mo dyan? Hindi yun namin kailangan yun. Aha. Yung variety of options. Ang kailangan na, you flood the market with... Yung variety of options mo, meron kaming pagpipilian. Lahat ng pinipili namin, mahal Mahal naman. naman. Ano yun? Para saan pa yun? Ang Anong silbi mo dyan? Ang sinasabi niya, unlike previous years, ang DTI took a more proactive step at nag-engage sila sa mga manufacturer. Para mataas, para pataasin. Para sumali dyan sa guide na yun. para mailagay ang presyo nila. Ano nga ang silbi ng guide kung mataas pa din ang presyo? Anin namin yung guide. Saksak mo sa ano mo yung guide. Yung Ang guide na dami yan, ng guide. the guide is like, well, it could have been higher. Kung wala yung guide na yan, mas mataas. Consuelo di Bobo? Ang balita ko nga ho, ganito Ganito yung Although sistema hindi dyan. sila nagre-react dito, Yes. lumabas na to sa iba eh. Nayaang wala naman nagre-request, halimbawa sardinas, mga gumagawa ng sardinas. Hindi naman sila Hindi nag-release. sila umihingi ng pagtaas ng presyo. Hindi sila humihingi nun. At hindi sila humihingi ng guide. Pero Hindi ina-announce sila ng DTI, humihingi sila ng presyo. Hindi sila kasama Yung sa... pala, pinipilit sila magtaas para papayagan sila ng DTI, pero magkakaroon din yung opisyal sa DTI.
Okay? An- Sa Jonathan, gusto mo mag-increase? Ayoko eh. Eh, Hindi, mag-increase ka na. Boss, kaya ko pa to. 10 piso ka ngayon, gawin mong 20 pesos. I can handle the price, boss. No. Gawin mong 20 pesos yan. Hati tayo doon sa increase. Ganun. Ganon. Ganon yan. Ayun. Nabalita na po yan at wala reaction ng DTI dyan. Paano yun? Neither confirm nor deny, Yun. Ito namang guide ngayon, it's a new... It's a guide daw. It's a- Kaya naglalabas sila. bagong nomenclature ito. Hindi Anak na ng SRP. tokwa naman palusot yan. No? Tumaas na nga ang presyo eh. Ngayon may guide pa kayo ng mga prices. Tumaas na ho. Whether you give a guide or not. Tumaas na yan. Ngayon naglagay kayo ng guide. Para meron tayong choices. Salamat naman. Salamat naman at hindi puro pasya lang ginagawa nyo dyan sa DTI. So malalaman nyo daw kung alin yung mababang presyo versus mataas na presyo. And then, pwede kayong magdesisyon. Yan po ang sabi ni Chaleco. Patay. Kung ang problema... Anong klaseng desisyon yan? Kung ang choice mo, high or higher? high or higher? Anong klaseng desisyon yan? Ginagawa nyo kaming tanga, Secretary. Hindi naman tanga Pilipino eh. At hindi daw ho pareho yan ng SRP, Noche Buena Price Guide. Hindi po pareho yan ng SRP. Adjusted retail price. Bakit? Anong kahibahan? Yung pong SRP, yan yung basic necessities and prime commodities. So, nangangahulugan po, yung kakainin natin sa Noche Noche Buena, Buena. hindi naman basic yan. You have a choice. Hindi mo kailangan kainin yan ng Noche Buena. Hindi ka kailangan maghamon. Hindi mo kailangan mag-spaghetti. Yan, hindi. Kailangan mag-ano ka na lang. Galunggong mahal din eh. Mahal din ng... So sardinas. Mahal din eh. Mahal din ang sardinas. Paano yan? Imbis na Nagkukunwari pa kasi kayo na meron kayong ginagawa dyan. Wala naman. Meron kayong distinction between SRP and and Noche guide. Buena Price Guide. Magkaiba pa daw yan and everything. So what? Nahihirapan pa rin ho ang taong bayan. Okay. Separately, sabi ni Secretary, they are currently studying the state of competition Ayan. in consumer products. Ang quote niya parang ganito, I want to study to what extent competition in the consumer products market is happening in the Philippines. Yeah. Ngayon lang ngayon, study yan. Ngayon lang. Study. Pucha. The most studious department yan, DTI. Buti na. Magaling, magaling, Magaling. Ano na ho yung nangyari doon sa logistics agenda? Action plan. Action yan. Ano na nangyari? Nirefer Press release lang. nirefer niya sa mga appropriate departments for implementation. Ayaw. Hindi sa kanya yun. Hindi sa kanya yun. Basta nag-isip na ako. Gusto Oo, nag-isip na ako. Sobra naman kayo demanding nyo na. Binabayaran niya sa mga consultancy. Ganon. Ayun, Pag-iisip. Ako nag-iisip din eh. Bakit wala akong bayad? Teka muna. Consultancy, Yung sinabi niya, yung competition. Yun daw pinag-aaralan niya. Okay. Pinag-aaralan niya. Mr. Secretary, sino ang nagdadala ng queso de bola? Ayan, queso de bola. Pinag-aaralan pinag-usapan. niya eh. Queso de bola. Meron bang competition yan? Imported yan, pare. Baka isang importer niyan eh. Diba? So, meron na, yung mga importers, may mga kanya-kanyang may kanya-kanya silang needs. Oo. Expertise. Expertise. Ako magaling ako sa hamon. Hamon. Oo. Magaling ako sa delata. Yeah. Meron Meron magaling sa chocolate. Chocolates. Meron prutas. Meron ganun. Dito lang kami, Oo. So, sino nagko-compete? Wala. Kayo. Kayo. Halimbawa ako, Steer lang yun, pare. Steer lang yun. ang kakompete. Ang sinasabi mong keso, yun tungkol, meron din naman. Yung San Miguel, merong keso eh. Meron silang keso. Walang competition yun kasi, yung San Miguel, bibili talaga yun.
Yung Magnolia. Bibilin talaga yun kasi mas mura yun eh. Oo. Kaysa dito sa mga yung mga pato. Queso de, yung mga queso de bukalan, pato-pato, yung mga ganon. Yung Magnolia bibiling ko, talagang yun na. So anong sinasabi niya? Bakit biglang-bigla ngayon? Meron- Meron siyang press release tungkol sa Noche Buena. Ano yan? Tiniming niya doon sa survey ng hunger? The study will determine Ayan. Yan. whether an amendment to the Price Act is necessary Aba. and possibly determine Kasalanan ng batas and pa. possibly determine the future of the suggested retail price system. Malalim talaga itong Suggested retail price system. Very studious, very studious. So kasalanan po ng batas kung bakit walang nangyayari sa DTI. Asan na yung logistic? Kailangan amendment ang kailangan. Ito, Kakadidiscuss lang natin bakit sa Luzon maraming nakakaranas ng gutom. Pinakakonti mas maraming nakakaranas ng gutom kaysa sa ibang parte ng Pilipinas. Samantalang hindi sila mahirap. oo. Anong problema dyan? Di ba logistics yan? Hindi evenly ang distribution ng Ay, supplies? production, in other words, kaya nilang bumili. Kaya lang, wala silang bibilin eh. Oo. Di lalo tumataas ang presyo. Kaya nakakaranas ng gutom. Paano yun? Tsaka itong studying to, ang tingin talaga ni Secretary para mapag-aralan, is the SRP working? Or does it constitute government interfering? Wag nyo na ho. Huwag na. May ngayon lang Huwag nyo na pag-aralan. naisip to, no? Huwag nyo na pag-aralan Huwag niya na. dahil talaga naman useless yung It's not working. SRP na yan eh. Whether you like it, whether magtaas kayo ng SRP o hindi, doon po sa palengke, tumataas na. Ituturo ka Hindi naman ni Manang Gloria, ay bumili ka sa sa Jana, Hindi kailangan ng go signal ng DTI yan Ipilos para ko rin ka magtaas pa yan. rin. Yan. Tumataas na yan eh. Ito, ang pwede sana ang ginawa ni Secretary before magkaroon ng Noche Buena, etc. List. Price et list. cetera. Oh, di ba? Noche Buena, etc. Oh, ito para sa Noche Buena 2024, Mr. Secretary. Ngayon pa lang, pinag-isipan na natin, paano ko kaya kakausapin ang San Miguel para mas lumaki ang production nila ng Magnolia cheese. Queso de Bola. ito naman mga Carmen's Best. Paano ko kaya sila kakausapin yung mga Los Baños boys para dumami ang production ng kesong puti. Yan. So, may detalye talaga kung paano. Ngayon pa lang. Hindi Pag pwede Noche maglalapit ka lang doon. 2024 to Ay, napakasarap ng Magnolia cheese ha. Naalala mo yun? Parang sira. Ako, Ano yung... parang cheddar eh. Oo, parang cheddar. Yung kasing queso de bola, idam eh. Yung galing sa Marca Piña. O kaya pato. O kaya pato, idam yan. Yung queso de bola ho ng Magnolia, parang cheddar. Cheddar. Minsan nga, parang... Yung New Zealand, etc. ito eh. Parang yun. Ang sarap nun. Alam mo, parang ang naaalala ko dyan, yung Kraft cheese na Crab fish. dilata. Oh, yes. Na dilata. Dilata, alala mo. Kasi yung kapatid ko dati nasa Sacramento. Nagpapadala yan. Ang pag meron darating doon, ang ibibili niyan, yung dito lang kasi available yung Kraft na yan. na dilata. Malakas na cheddar yan eh. Masarap eh. Oo. Parang yun na naaalala ko lasa niyang Magnolia. Ba't hindi natin encourage? Oh. Yan. Total, Noche Buena naman pinag-iisipan mo. Pumunta ka supermarket, ano makikita mo mga keso? Puro imported. Puro imported yun. Bagay, imported din yung raw material ng Magnolia. Dahil Pero- wala naman tayong dairy industry Pero at dito. least nakikita mo, mas mura sila. Super. Di hamak. Oo, Di wala hamak na mura. Tapos si... Wala pa sa kalahati. yung kesong puti, dagdagan mo na lang ng kalabaw yan eh. Oo. Total, may Philippine Carabao Center eh. So ano daw ang silbi niya ang SRP na yan? Yung guide na yan, wala. Wala. Kaya pag-aaralan niya. Pag-aaralan kung gagawa ng amendment para sa batas. Hindi ho sa batas Price yan, Act. boss. Wala sa batas yan. Saka, bakit kailangan pa pag-aralan? Kaya nga kami nasa dito sa DTI. Mahigit isang taong ka na, kaya pala naisip yan. Nagkakanda hirap-hirap na. 1.5 years na kayo dyan. Ngayon nyo lang naisip yan. Kailangan palang pag-aralan. Okay. Ibig sabihin niya sa akin, mga pare ko, parin Joel, parin Jonathan, etong DTI, kailangan lang talagang mag-press release.
Wala nang ibang... Wala naman silbi po yung kanilang mga sinasabing Noche Buena list and everything. Para kailangan nila mag-press release at lumabas na meron silang ginagawa. Malaking trabaho ba yun? Maglabas ng listahan? May nangyari ba sa buhay natin? Dahil gumanda ba ating buhay? Gumanda ang presyo, bumababa ang presyo. Yung akin- Dahil nakapaglabas ng listahan ang DTI. Ano epekto sa atin yan? Yung aking apo, pwede siya magbigay ng guide eh. Noche Buena guide. Oo. Ito ang gusto ko. Wishlist ko ito sa Christmas. Yan ang guide niya. Parang gano'n. Parang ganun lang yun eh. ganon. Anak ng wete. Noong pangho, mga ilang buwan pa lang nakakaraan, panay na ang press release nila dyan sa Noche Buena. At, Okay. di ba sabi pa... Panay ang ibig sabihin ng press release, pag karambola, pag sinabi namin press release, ibig sabihin yung pambobola. Oo. At hindi tataas. Sinabi nila yun. Sinabi nila yun. Tapos ngayon, nagbago kayo, at para ngayon naman, ang justification nyo, guide. Guide na. Guide na yan. Hindi ito SRP guide lang ito. Napakahusay eh. Ulitin natin, ilan na nagugutom. Yeah. Isipin natin ito. Yung mga nasa DSWD namimigay ng 4 Ps. Okay. According sa survey, 7% madalas, often, ang ginamit na salita. Malamang yan. Madalas makaranas ng gutom. Once a day or Madalas. madalas. Yung 2%, always, palaging gutom. Ibig sabihin, hindi sapat ang nakakain. Nakakamiss pa ng mga meal. meals. Kung kumain man ng minsan, kulang pa din. Oo. Alalahanin ho natin yan. At mga buhay yan, milyon-milyon mga kababayan natin. Ang ganyan ang dinadanas. At tapos bibigyan nyo kami ng Guide. guide ng Noche Buena. Wala na hong Noche Buena. Wala na. Wala sila. Ano nga eh, hindi iniisip ng tao. At saka yung Noche Buena na menu ninyo, Oo. hindi ay nako, hindi ka kumakain eh. Tapos bibigyan ng keso. Ano? Baka nga pandesal eh. Baka wala. Paano yung mga yun? At saka, bakit yun ang pinag-iisipan ko matagal na eh. Dapat yung 4 Ps na yun, yan ang ma-solve. Yung mga nagugutom na yun, yung 7% na madalas, at yung 2% na palagi, dapat yun ang ma-solve nung 4 Ps na yun. Kasi yung for So, it's a failure para sa amin. Kung hindi nangyayari yan. Asan na yung food stamp? hindi, ano pa lang eh. Wala pa. Experimental. Experimental pa lang. Nasa study. Kaya nakita nyo, ang laki-laki na ng eyebag ng presidente. Dahil Sa inyo. Sa inyo. wala. Antin, Ang balita magkakareshuffle. antindi na, nakita mo ba si Presidente coming from Hawaii? parang ano, no? Parang naging haggard. Oh, haggard na haggard. Samantalang yung dati naman nating presidente, ang gandang lalaki ha. And I will return pa. Dati, nako. MacArthur, ha? MacArthur. Tapos itim na, well, sa bagay. Pero Hindi, dati niya ng kulay yan. dati na yung kulay. Pero parang yung buhok subigla. Oo nga eh. Parang hindi si... Parang Parang pareho sila ni Bitagire. nag-past stem cell kaya. Hindi. Di ba? Totoo yung kay Digong. Ba't kay Pero Bit? palagi yung kinukulayan. Para kay Bit, hindi ba? Secretary? Medyo sila eh. Idol niya ata si Carpio eh. Yeah, kita mo. I will rejoin politics if VP gets impeached. Yan ang sinabi ng dating Presidente Rodrigo Duterte. Dahil doon... Rodrigo Roa. Rodrigo Roa Duterte. Sorry. Dahil doon sa pakanan ng mga kaliwa sa House of Representatives na meron daw silang informal discussion to impeach BP. Vice President Sara Informal. Duterte. Informal. Informal discussions. Ano ibig sabihin ng informal discussion? Ano yun? You're plotting. Plot. Yan ang ibig sabihin yan. Informal. Kasi po, kapag nasa kongreso ka, lahat ng discussion dyan, dapat formal. Harapan, lahat. Ganon, di ba? Pag kayo, naggaganyan-ganyan na, nag-informal,
informal discussion. Sa akin po, scheming na yan. Alam mo, hindi. Hindi. Tinanong ko Ano dati yan? kay... Hindi. Tinanong ko dati kay Kong Hindi, Jonathan hindi. Kong Jonathan, paano na Ano yun? invento Hindi. paano na invento yung salitang cloakroom, yung Congress? Ano yung Yung cloakroom? informal at saka formal. Informal discussions ano kayo? Friday clothes. Pag formal, naka-Amerikana kayo. Naka-Amerikana kayo. Pag informal, Yung ano lang, casual. Pareho rin sa sinabi ni paring contract yun. Yung formal, yung harapan. harapan. Public, at pag informal, hindi ka nakapihis. Puta, delikado tayo dyan. plotting May nagkakalaglagan na dyan. Puta, yari na. Di ba? Gumagamit Pero pa pa yung cloakroom, bilib ako, ang cloak is kasi sa Amerika, sa Europe, iiwan nila yung Yes. kanilang open cloak. nakatago yun. Bakit sila mag-uusap dun sa loob, pare? Grabe, no? Nakatago. Masama talaga Walang iba pala. nakakarinig. Informal discussion. Wala namang cloakroom dito eh. Kaya, Friday attire. Friday. Friday at Okay. Okay. Pinoy na Pinoy. 9 o'clock ng umaga, karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.